Sir, ang sabi, hindi billion pesos, kundi $billion ang involved sa POGO operation. So factor kaya yun? Kaya kahit nagre-raid, walang nahuhuli at walang nakakasama? Billion naman talaga kasi kung pagbabasihan mo, yung income ng PAGCOR mula sa POGO, bilyong piso naman talaga. Share pa lang ng PAGCOR yun, ha? Hindi pa yung kita sa POGO. So malaking pera naman talaga. At pwede mo nang isipin lahat ng milagro at saka mirakulong pwede mangyari pag ganyan kalaking pera. Malaki itong pwedeng pagkunan ng revenue nila at hindi naman Pilipino ang pinapayagan magsugal dito. Balik ko ang tanong sa inyo. Pikit mata tayo, tutok sa POGO at pagbawal ang POGO na ibang nagsusugal, tapos pikit mata tayo sa mga kasino at lahat ng sugal na nangyayari sa Pilipinas? Oo, may rason para mag-alanganin tayo. Pero yung presumption ay nananatili pa rin. Siya'y nakatakbo, siya'y registered voter, may passport siya, na Pilipino siya, nasa nagsasabing hindi, napatunayan yun. Para klaro, ang pwedeng mag-question ng kanyang citizenship at qualification bilang mayor sa pamamagitan ng co-warrant to case ay ang Solicitor General lamang. Sir, on the continuous illegal activities, criminalities pagdating sa operation ng POGO, naalala ko noon parang ang stand mo, bakit mo idadama yung iba na legal yung operation? Pero ngayon kahit legal POGO, involved na rin sa human trafficking. So it's about time ba na umaksyon ng executive? At the same, yung legal POGO na nahuling gumagawa ng illegal, pasara din hanggang maubos. My point is, ang krimen, maski sino pang gumawa, nagsimula mang legal o sa simula pa lang illegal na, kung illegal na ang ginagawa, dapat ipatigil. Pero bilang polisiya, naging pa siya ng pamahalaan na malaki itong pwedeng pagkunan ng revenue nila at hindi naman Pilipino ang pinapayagan magsugal dito. Balik ko ang tanong sa inyo. Pikit mata tayo, tutok sa POGO at pagbawal ang POGO na ibang nagsusugal, tapos pikit mata tayo sa mga kasino at lahat ng sugal na nangyayari sa Pilipinas, na yung mga nangyayari naman sa mga pasugalan na sugalang ito, hindi ba halos pareho? May criminalities din. Ang naapektuhan pa, Pilipino mismo. At mga pamilyang Pilipino mismo. So, kung talagang gusto nating maglinis, yun lang naman ang sinasabi ko. Gaya ng posisyon, ito ang posisyon ni Senator Villanueva din, nag-uusap kami noon. Pareho yata kami dito na kung tatanggalin nyo, ang posisyon ko, kung tatanggalin nyo na lahat. Okay. Maglinis na talaga tayo. Mahirap yung may tinitingnan at may tinitigan. Mahirap yung tila may pinag-iinitan lang at may pinapabayaan naman. Kung magkakaroon tayo ng polisiya laban sa iba't ibang masasamang gawain na konektado sa sugal, i-review na natin lahat. So supportive kayo, sir, kasi may tatlong proposed supportive bill. Ako saan? May tatlong proposed bill na i-file dito sa Senate para ho sa total ban ng POGO. Hindi ko pa nababasa yung panukalang batas, babasahin ko. Pero personally, ang mas gusto ko nga, kung gusto natin mag-ban ng pasugalan, ito nga, hindi pa nga Pilipino nagsusugal, i-ban na lang natin lahat. Di ba? Para wala nang sugal sa Pilipinas, kung talaga yan ang gusto natin. At yung mga kasamang associated at nakadikit sa pagsusugal. Tulad nga, ano ba yung binabanggit? Trafficking, ano ba? Money laundering. Cyber fraud. Ano? May cyber fraud, sir. Cyber fraud. Ano ba yung nangyari sa Bangladesh, di ba? May mga kidnapping. Ano ba yung nangyari sa Bangladesh? Kung titingnan nyo yung datos, at pinakita yan ng PNP mismo, ang kidnapping, ang drugs, ang prostitution, lahat natagpuan sa mga casino rin. May cases naman sila POGO, casino. Kunin nyo yung data. Interesting yung data na yan. So it's present in all forms of gambling. Ewan ko kung bakit. Hanggang tongit lang ako so hindi ko alam yun. So if it is present in all forms of gambling, then let's ban all of the forms of gambling that has it too. Ba't tayo mamimili lang? Kaya lang, sir, ang nakakabahala, di ba, lumilitaw na pati mga authorities, may special action task force, SAF ba, na sinasabing protector na yata nito mga POGO operators. Kung meron talaga, yun ang dapat imbestigahan.
Kung meron talaga yun, ang dapat imbestigahan para sa akin. Di ba? And then, Pero yung panukalang batas, just regardless of my position on any issue, I'm only one of 24 when it comes to a vote. So, malaya akong bibigyang daan anumang panukalang batas at isa-subject ko yan sa botohan. So pati sir, yung committee report ni Senator Win na nagsusulong ng total ban, under your leadership, mapapag-usapan na ito sa plenary, ma-approve? Hindi ko, again, hindi para sa, ang pag-schedule ng mga committee report depende sa majority leader at titingnan kung may handa na ba mag-interpolate. Ganun naman yun eh, di ba? May handa na ba mag-amend? Nasa kanya na nga ba? So kung nasa kanya na, depende na lang sa schedule. Nakabinbin yata ngayon na mga bills na dapat i-schedule ay kulang-kulang 300 ba? 400? Ay, ang dami. So si Senator Tolentino, sana unawain din nyo, pangatlong araw pa lang din niya, kailangan niyang reviewin yon at basahin lahat para maayos yung agenda. Ang pagkakakilala ko kay Speaker Martin, hindi kami gaanong close pero nagkasabay kami sa College of Law. One batch higher siya sa akin. Hindi kami gaanong malapit pero nagkasabay kami. At sa pagkakakilala ko sa kanya ay magino at walang masamang tinapay. Si Speaker Romualdez, hindi ko sasabihin magaling na politiko pero walang masamang tinapay. Meaning, hindi sa palaaway. Ay, taga-house Ako ito. susundutin ko lang yun kasi Okay, RG. ang naging criticism ng ilang congressman in the past kay former SP Migs is that bakit hindi niya raw diktahan ang mga senador kung ano yung dapat nila maging boto. In so many words. Dapat hindi ano? Bakit hindi raw diktahan ni SP Migs ang mga senador kung ano yung kanilang boto? My question for you is how will you make the House understand na hindi kayo ganon dito? Didikta. Pareho kami ni Migs nang galing sa Kamara. At ang pagkakaiba lang siguro namin, mas marami akong kaibigan at nakilala sa Kamara noon man o ngayon. Ang sabi ko nga kanina, ang nakikita kong trabaho ko at anong klaseng magiging leader ako, nais ko magsilbi bilang tulay para mapagtagpo ang hindi magkasundo, hindi para bumaliktad at magbago ng prinsipyo pananaw, pero magbigay ng daan na magkausap at magkaroon ng solusyon ng mga problema. Pagkasunduan ang pwedeng pagkasunduan, isang tabi ang hindi pwedeng pagkasunduan at pagtulungan kung anong pwede naming magawa. Parang sir, parang may mismatch kasi dun sa understanding nila. Dun sa, kumbaga pinapareho nila kayo sa kanila eh. As a former congressman, you know how it works there, di ba? So, how do you make them understand? Sabi nyo, gusto nyo maging tulay. Now, what works for them is not what works here. Tingin ko, alam naman nila yon. Pero pag tumataas na ang emosyon, di ba, may mga nasasabi tayo na dala na lamang ng damdamin dahil nga may ninanais at gusto sana silang makita at mangyari dito tulad ng nakikita na lang nangyayari sa Kamara. Pero klaro at maliwanag naman sa kanila, nalalaman ko yun, na magkaiba at maghihiwalay ang Kamara at ang Senado. Sir, kahit na 2 days ka lang pa na namuno as Senate President, pero do you think nakadeliver yung Senate dun sa mga gusto ng executive na maipasa bago yung SONA uli ni Presidente? Hindi ko alam kung ano pa yung kailangan i-deliver ditong nakarang 2 araw. So, ginampanan lang namin yung aming tungkulin na i-ratify yung mga na-approve na sa BICAM. Kaya nga binigay ko kay Senate President Zubiri yung oportunidad at karangalan na mag-preside sa pag-approve on second and third reading ng Procurement Act. Dahil sa totoo lang, sila naman yung nagbuno nun na makarating hanggang sa puntong yon, na nagpapasalamat naman ako na tinanggap ni Senator Migs yung pagkakataong yon. So sir, before the resumption ng session, magkakaroon ba ng LEDAC meeting para sabihin ng executive kung ano yung gusto nila? I don't know. LEDAC is convened by the executive, not by me. So if there will be such a meeting, I will attend that meeting, and if at all, that will be the first LEDAC I will be attending in my life because I haven't attended a single LEDAC. Hindi naman ako na-imbita ron eh, so hindi ko pa alam kung anong nandun. So malalaman ko. Pero pinatanong ko na, gaya na sabi ko kanina, di ba?
Ano yung priority measures ng mga senador? Top 5, tinanong na yan ni Senate President Zubiri at Majority Leader Villanueva. Ano yung mga priority ng Kamara? Ano yung nasa ledak? Titingnan namin at pipili kami mula doon para magkaroon kami ng tinatawag nating sariling Senate agenda. Sir, bilang lawyer, dubious ba talaga yung dating tong si Bamban Mayor Alice Guo? Kahapon kasi sa hearing, lumitaw na questionable yung kanyang birth certificate, late na register, tapos yung parents niya, parang hindi alam kung nag-i-exist ba talaga yung... Oo, pero oo, may rason para mag-alanganin tayo. Pero yung presumption ay nananatili pa rin. Siya'y nakatakbo, siya'y registered voter, may passport siya, na Pilipino siya, nasa nagsasabing hindi, napatunayan yon. Para klaro, ang pwedeng mag-question ng kanyang citizenship at qualification bilang mayor sa pamamagitan ng co-warrant to case ay ang Solicitor General lamang. Walang kapangyarihan ng COMELEC, i-disqualify siya sa puntong ito. Kung isususpindi man siya ng DILG, hindi ko alam kung anong rason. Baka sabihin nila, tingin nila hindi siya citizen, so dapat may basihan doon. May basihan din yun. So sir, nasa kamay Kung babalik tanawan ninyo, di ba sabi hindi daw kilala yung si Mayor. nanay? Ayun, nanay. Chinese yung tatay. But if you remember the case of Senator Grace Poe, it was a decision of the Supreme Court about being a foundling. Sa kaso ni Senator Poe, hindi nga kilala yung nanay at tatay, di ba? That's why foundling. And she was adopted by her adoptive parents, Fernando Poe Jr. and Susan Rosas. But the Supreme Court declared presumptively that she is a citizen. Kasi hindi mo pwedeng i-deprive ng citizenship ang bata. Di ba? Yun ang sabi nila. So by analogy, ito may passport pa nga eh. Si Senator Grace, ginamit din namin rason yun sa kaso na may passport, may ID, may license, may ganun. So, patunayan yung hindi. Hindi pwedeng, hindi namin alam kung sino, kaya siguro Amerikano yan. Hindi namin alam kung sino yung nanay, yung tatay, Chinese, so Chinese siguro yan. There is a basic principle in law. He who alleges must prove the same. Yung nag-allege na hindi, dapat patunayan. Kung mapatunayan, hindi dapat tanggalin. Kasi may mga... Kasi yesterday si Senator Legarda was telling Mayor Guo na to convince everybody that she's a Filipino. So you're saying it should be the other way around. The people accusing her should convince everybody that she is not a Filipino. Let me say it this way. The burden of proof is on those saying she's not. Kaya kasi nga, gaya ng sabi ng COMELEC, ministerial ang pagtanggap ng Certificate of Candidacy. In fact, di sila pwede mag-disqualify. Kasi pag pinayagan mo ang COMELEC mag-disqualify, edi pag may hindi gusto ang administrasyon, di-disqualify nila. So, tama lang naman yun. Sa punto ito, nanalo na, proklamado na, ang bolay nasa kamay na ng Solicitor General. Mag-hain ng co-warrant of petition sa korte, questioning her citizenship, questioning her qualifications, and prove in court that she's not qualified. Pero, that's all I'm saying. But the DILG can suspend her dahil ang requirement ng administrative case laban sa isang mayor ay preponderance of evidence lang o mas mababang uri ng ebidensya kumpara sa ebidensyang dapat ibigay kaugnay sa pagbabaliktad ng pagiging Pilipino ninyo man. pero sir, ang main issue pa rin kay Mayor Guo yung kanyang involvement sa POGO operation at ilang mga questionable business. Dito sa Gaya ng nasabi ni Pangulong Marcos, di ba? Ni-raid na nga nila. Ang palagi ko lang tanong, sa dami ng nire-raid, bakit ba wala akong nakikitang nahuhuli? Bakit wala akong nakikitang nakakasuhan at nakukulong? Kung may ginawang krimen talaga yung mga yan, bakit deportation lang ang solusyon? Bakit walang kaso? Asan yung criminal case? May nagpapatakas daw. Ang punto ko nga, illegal ka mo. Diba? Bakit puro deportation ang dulo, walang kasong sinasampa dito para may makulong? So kung meron man, sampahan ng kaso.
kung illegal na pogo yun at may kinalaman siya, dapat din sampahan ng kaso. At marahil, yun ang mas malakas na kaso para suspindihin siya, preventive suspension man lang, kesa yung citizenship na dapat ihain ng Solicitor General's Office. Okay. Nympha. Sa that point, yun nga, walang nahuhuling malaking tao kasi sinasabi nakakatakas and all, using a helicopter. Sa tingin nyo, bakit ganun? Saan nagkukulang? Aba, ewan ko, sila tanongin niyo. Halimbawa, maraming ni-raid ang police sa Bureau of Customs na nag-hoarding daw ng bigas. May nakita ba kayong kinasinampahan ng kaso maliban sa paghuli sa pahinante, sa budigero? Na maliwanag na hindi naman sila may-ari nun. Even sa drugs, sir. Sa droga, ganun din. Yung driver lang, yung naghatid lang ng kotse, nag-drive ng kotse. Asan? Palagi kong sinasabi, hindi naman pwedeng may crime pero walang kriminal. Dapat sabay yun. Sir, meron bang, dahil kayo legislators, ano bang pwedeng gawing batas dyan para masiguro na merong mahuhuli o policy na ito, sir? Hindi yata kami pwede magpasa ng batas na gawin nyo yung trabaho nyo eh. Ang napasa na naming batas ay pag hindi nyo ginawa, merong kapalit na kaso o parusa. Either under the Administrative Code, Code of Ethical Standards, or under the Anti-Graft Law. Ang pwede lang maisa batas ay yung parusa kapag lumabag kayo sa tungkulin nyo. Pero kahit anong batas, siguro ipasa namin na gawin nyo yung tungkulin nyo. Hindi ubra maliban na lang kung may penalty at mahuhuli. So sa Pogo SPI, sino ang dapat tumutok doon para masiguro na may makakasuhan like sa Bamban, Tarlac and all the other Pogos? Lahat sila dapat magkasundo at imbis na nagdedebate sila sa hearing, magkasundo dapat sila. Ang PAGCOR, nangangasiwa dito, di ba? Ang DILG at ang law enforcement, DOJ at law enforcement agencies natin. Minsan nga nagdedebate at nagtatalo pa ang NBI at ang PNP at ang AFP tungkol sa bagay na yan eh. Bakit? Hindi ko alam, pero sana, I hope they will get their acts together. Sir, ang sabi, hindi billion pesos, kundi $billion ang involved sa Pogo operation. So, factor kaya yun? Kaya kahit nagre-raid, walang nahuhuli at walang nakakasuhan? Billion naman talaga kasi kung pagbabasihan mo, yung income ng PAGCOR mula sa Pogo, bilyong piso naman talaga na umaabot sa $1 billion pag sinuma mo. Share pa lang ng PAGCOR yun, ha? Hindi pa yung kita sa Pogo. So, malaking pera naman talaga. At pwede mo nang isipin lahat ng milagro at saka mirakulong pwede mangyari pag ganyan kalaking pera ang involved. Pero sa dulo, until and unless Congress passes a law so prohibiting it, it's the executive's discretion whether or not to allow it under PAGCOR. Ang mas gusto ko nga, at dapat ang maging direksyon ng PAGCOR at nasabi ko na ito noon, dapat ang PAGCOR ay regulator lamang, hindi operator. Saka ba naman nakakitang nire-regulate at sinusupervise niya ang sarili niya? Di ba siya yung gumagawa ng rules, siya nagpapasugal? Dapat hindi siya gaming corporation, gaming commission. Nagsusupervise lang, di ba? Hindi nagpapatakbo ng pasugalan. Hindi partner sa pasugalan.